Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago ko pakilala ang ating Pangulo, gusto ko lang paabot sa inyo na nandito tayo sa isang napaka-significant na venue. Alam niyo, pagpasok niyo pa lang sa pintuan ito, mayroong isang napakagandang painting. Painting ng isang dating Pangulo na nanunumpa na maatas na bagong Pangulo dahil may isang Pangulo na natanggal. Alam na natin yun, hindi na chismis yun. Hindi na natin palawalayin pa. This is a very significant and solemn place. Sa mga nautusang bumili ng suka, bundok, abogado yan. Si Bato, magiging na general yan. So, hindi ko na sasabihin saan magiging niya. Malasakit yan. Isa pang magsusuka, si Hinlo, abogado yan. Si Atty. Lambuino, abogado yan. Si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta, isang respetadong congressman, isang makiting na abogado. Meron tayong isang master theologian, si Pastor Iboloy, at isa pang magiting na abogado, dati executive secretary na gwapo, kaya ko, si Atty. Vic Rodriguez, at isang napakagwapong premierong aktor at famous awardee, si Philip Salvador. Sila po ang mga nautusan bumili ng suka. So, para sa mga nabudol, nais kong iatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Subject matter sa isip ko pupunta dito. Problema, almost 300 mga ito ang plataforma. Dito na lang tayo rin. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao. At nilang hirapan sa puso nila. Alam mo, I would like to, I don't want to criticize anybody. But you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap.
And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng kung it's a problem, it will take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang that is why alam natin yung mga issue. Meron natin pag-usapan dyan kasi kung wala natin yung gabi, alam ko kanina kasi dito, gusto natin kakapit na sasabihin well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So, kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino. Hindi na nakuha yung pinaka. Either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and up, and nahihirapan po ang Pilipino kapupo. Bukang hindi niya kaya na hamulin yung question. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Kung yun natin yung graft and corruption, nandiyan yan eh. Kasi anong klase yung administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo o the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko, sinasabi ko, total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons,
could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita ko naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon pa sa kanya, doon sa administratibo. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, walang takot, kapag pasyal ka, bakisaan, huwag mo nang bitawan si Marco. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag sasalita doon, gumaganyan na, ibig sabihin, ito yung kapalit. Easier for you to find employment or jobs now than before. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagpupo niya, naabutan pa niya yung yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niya utang niya. Alam mo kung ako ang durubista, may ganon ako. Bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa Pitpitan. So, kasi yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity.
Hindi magkasya eh. Merong isang presidente na talagang pangat. Hindi naman buang. Ito yung bisyo ng druga. Long term yan. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon yan, hindi nga siya gumagalaw. Hindi nakatindig lang yan sa kwarto niya. O natutulog.